Soto. Maraming salamat po. Muli po tayong papasalamat kina Bishop Rene, kina Pastor Arnel, sa lahat din po silang mga barangay ngayong umaga. Of course, kina Ma'am Marivic ng PBS. Maraming salamat din po. Maiksi lang po, Vice Mayor Dodon, ating mga konsehal. Una, business permit renewal pa rin po. Maraming salamat sa City Council natin dahil na-extend po ito. Na-announce naman po ito sa PIO. City Admin, ating matalinong City Admin, Attorney Jeron. Ayos naman po lahat, from DPLD, other regulatory offices. Medyo challenging lang talaga kasi bagong lipat, diba? Ang daming adjustment, ang daming transition na ginagawa. Pero kahit na gano'n, maayos pa rin. May mga kailangan i-iron out, may mga kailangan improve o ayusin siguro. Pero generally, ay maganda, maayos naman po ang ating proseso. Pangalawa po, kasama ba natin HR ngayon? Hindi, kasama po ba HR? Hindi pala kasama yung HR sa natin this morning. Pero hindi ko pa yata na-announce mula December, may mga JO pa po ba tayo dito? May ilan pa, may ilan pa. Pero sa totoo, konti na lang ang JO natin ngayon kasi pilit nating pinakasual. Sa mga opisina na may mga naiwan pang JO na matatagal na, tingnan natin ng isa-isa ba't hindi nyo na mabudgetan yung casual items natin. Isilipin po natin yan. Pero sa totoo, konti na lang naman yan. Dahil halos lahat casual. Mas marami na nga tayong regular kaysa sa casual at job order combined. Di ba? Alam niyo naman po yan. Talagang pinanghirapan natin yan. Pero magandang balita para sa mga job order pa rin. Kasi akala ko alam na ng mga JO natin. Pero may kausap ako nung Biyernes lang, dalawang JO. Hindi daw nila alam. O baka mamaya, hindi pala kasi nila hawak yung ATM nila, kaya hindi nila alam. Pero mas mahirap yun. Pero diba nung December 20, nag-announce o nag-issue ng memorandum ang DBM na pinapayagan ang mga LGU na magbigay ng additional na 7,000 pesos. Opo. Alam niyo naman po tayo, sa Pasig, sa halos lahat ng pwede, maximum po tayo, di ba? Naka-maximum tayo. Pag sinabing allowed, pag sinabing pwede, siyempre may guidelines din po, parang yung sa mga GGI natin, iba, yung mga guidelines, hindi naman po yan. Siyempre, pera ng taong bayan ginagamit natin. May guidelines po yan, may proseso tayo, kailangan sumunod tayo. Pag hindi talaga tayo nag-submit ng IPCR natin, pwede maapektuhan talaga yan. Ganun po talaga, kailangan sumunod po tayo. Ginagawa naman natin ng lahat para sa susunod naman na cycle ay ma-adjust natin. Mas maging madali kahit paano. Pero kailangan sumunod tayo sa guidelines dahil hindi natin pera ng taong bayan yan na binibigay sa atin pang bonus. Pero sa lahat po, nakikita naman natin naka-maximum po tayo. At magandang balita po, noong December 20, kaya siguro take time din para i-process, hahanapan natin ng pondo. Dahil sa totoo, medyo late na po natin nalaman. Kung December 20 na issue, ang sunod na araw pa natin nalaman. So magpapasko na, holiday na. So, yun lang po, para lang alam ng lahat na may additional 7,000 tayo dahil sunod dun sa DBM Memorandum Circular. Yung mga JO hindi niyo po alam. O alam niyo naman po. Baka hindi na aware yung nakausap ko nung Biyernes. Ubus na. Ayan po. So, yun lang po. Magandang umaga. Have a great week ahead po. God bless po sa ating lahat. Okay, ngayon naman po ay matutunghayan natin ang I proclaim. Ipoproklama ko ang salita ng Diyos. Ito po ay babasahin sa atin ng ating mga lingkod bayan na narito po. By number na lang po, pakitingnan na lang yung number ninyo kung sino po yung una. Siya na pong pumunta at magbasa. Sige. Maraming salamat po, Pastor Arnel. Kasama natin mula sa City of Pasig Ministers Alliance at sa Philippine Bible Society. Tayo po ay nakikiisa sa paggunita ng National Bible Month.
Aking ipinoproklama mula sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 15, mga talatang 1 hanggang 4 at 11. Mga kapatid, ay pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, pinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balita, inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pangahawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Aking pinoproklama. Aklat ng Efeso, Kabanatang 4, mga talatang 1 hanggang 4. Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo kaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu kung paano may iisang pag-asa na para noon kayo'y tinawag ng Diyos. Aking ipinoproklama, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Aking ipinoproklama. Aklat ng Juan, Kabanatang 16, talatang 33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Aking ipinoproklama, aklat ng Roma, Kabanatang 15, talatang 4. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Aking ipinoproklama, aklat ng Panaghoy, Kabanatang 3, mga talatang 21 hanggang 26. Ngayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaagatan ko pag-ibig mo yato. Ay hindi magmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ko magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. Salamat. Ng nakaraang linggo, ating pong inalita ang Children's Week Proclamation number 190, series of 1964, Courtesy Week Proclamation number 449, series of 1965, at Boiler Awareness Week Proclamation number 1188, series of 2006. Ngayong linggo naman po ay inugunita natin ang National Bible Day. Para muli pa tinatawagan ko si Pastor Arnel Alan Moore.
umaga po sa ating lahat. Muli po ay tinatawagan ko po si Miss Arla Contamillas para sa ating channel. Miss Arla. Copyright yan, di ba? Copyright. sa pag-ibig. Katwiran mo, O Diyos, magliliwanag sa buong paligid. Kung ang gawang mabuti ang mananaig. Gawin mo kami isang tinig na naririnig na ang Diyos ang siyang katwiran at himig. At kahit na maingay ang buong paligid, awit kay Jesus ang siyang maglalapit. Katwiran mo, O Diyos, ang siyang ninanais naming makita at marinig. Habang ang bayan mo'y nananalangin at nabubuhay sa pag-ibig. Katwiran mo, O Diyos, magliliwanag sa buong paligid. Kung ang gawang mabuti ang mananaig. Alam ko po mahirap kuha ng kabutihan sa panahon na ito, pero napakainam po na nagsasama-sama ang iba't ibang klase ng komunidad, ang simbahan, ang pamahalaan, ang paaralan, sa iisang katwiran na meron ang Diyos. Anong panalangin natin? Katwiran ng Diyos, hindi ng tao ang siyang manaig. Dahil alam natin sa huli, katwiran ng Diyos ang siyang magwawagi. So huwag tayong matakot at mapagod. Ituloy ang paggawa ng kabutihan. Katwiran mo, O Diyos, ang siyang ninanais naming makita at marinig. Habang ang bayan mo'y nananalangin at nabubuhay sa pag-ibig. Katwiran mo, O Diyos, magliliwanag sa buong paligid. Kung ang gawang mabuti ang mananaig. Kung ang gawang mabuti ang mananaig. Kung ang
Miss Arla Contamillas. Taon-taon po, nagdiriwang po ang buong bansa ng National Bible Month. At yung po pinakahuling presidential decree ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang presidential number 124, declaring the whole month of January as National Bible Month to be celebrated every year sa ating pong bansa. At sa oras pong ito, gusto ko pong tawagan na magbigay lang ng maikling message lang po ang representative po ng Philippine Bible Society. Nakasama po natin ngayon si Ma'am Marivic Velasco. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa pong City Mayor Vico Soto, Vice Mayor Roberto Jaworski Jr., at buong pamalaan ng Pasig City. Happy National Bible Month po sa ating lahat. It is an honor to join you today as we raise the symbol of our beloved country, which is also a manifestation of our united hope for peace and harmony in our country. This parallels the National Bible Month theme for this year. God's Word, source of hope, harmony, obedience, peace, and empowerment. As public servants and community leaders, we continue to recognize the importance of the Bible in guiding not just our personal lives, but also our roles in building a better society for the Filipino people, for the citizens of Pasig City. The Word of God is indeed a well where we can draw an unlimited amount of hope. Hope that uplifts us and strengthens us. Pag-asa na pwede nating paghugutan ng lakas in facing many challenges. Kahit naman may mga personal trials tayo, kailangan gampanin pa din natin ang ating tungkulin bilang mga public servants na hindi madali talaga considering our personal limitations. The Bible reminds us of that God's promises remain steadfast, and that should we persevere and strive for solutions, we will serve and lead with faith and confidence. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Lagi nating basahin ang salita ng Diyos. Also, the Bible calls us to always choose harmony and peace. Let us respect one another, strive to work together despite our differences, and seek unity for the common good of our dear Pasigueño. Kasi in serving the people, we are truly serving God. As government workers, the scripture is not only a source of inspiration for us to act with integrity, transparency, and accountability in all that we do, but it also empowers us to serve with compassion and wisdom, ensuring that our decisions, actions, and even our words reflect a commitment to our people. May this celebration encourage us to depend on God's Word as a foundation to promote hope, harmony, and peace in this magnificent city of Pasig. Thank you and God bless us all. Muli, magandang umaga po at Happy National Bible Month sa ating lahat. Maraming po salamat sa lahat po ng nagbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ang pinagmumulan ng pag-asa sa ating lahat. Ngayon po, gusto ko pong tawagin sa aking pong pagkatapos si Bishop Rene Ensiong, kasama po si Ma'am Marivic Velasco, para po magkaloob ng Bible sa ating pong Mayor
Bishop, dito tayo. Pastor na. Muli palakpakan po natin ang bumubuo ng Philippine Bible Society at National Bible Month Celebration. Maraming salamat po sa ating mga panauhin at sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa institutional sector at Office of the City Administrator, ako po si Maria Rosana Zamora. Ako naman po si Ms. Rowena Angela Raimundo mula rin sa Office of the City Administrator. Kami po ang mga naging guro ng palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po.